Sa ikaapat na araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, alamin natin kung sino na yung mga formal ng naghain ng kanilang kandidatura bilang senador at anong mga party list group ang lalahok sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Joshua Garcia live. Joshua? Yes, bahagyang dumami ang naghain ng kandidatura sa ikaapat na araw ng filing of Certificates of Candidacy para sa 2025 national and local elections. Nasa 33 ang naghain ng kanilang kandidatura ngayong araw dito sa Manila Hotel Tent City na kinabibilangan ng 18 sa pagkasenador at 15 sa party list. Buzzer beater na humabol bago magsara ang COC filing ngayong araw si Calyode de Guzman na matatandaan tumakbo sa pagkapresidente noong taong 2022 na ngayon ay tumatakbong senador. Political dynasty ang tinutumbok ng kanyang plataforma. Anya, ito ang dahilan kung bakit wala nagbabago sa bansa, partikular sa kalagayan ng mga mamamayan. Anya, sakaling siya ay palarin, tutugunan niya ang mga problema sa korupsyon, mataas na kuryente, mahal na bigas at marami pang iba. Kaninang umaga naman, ay may ilan din ng mga kilalang personalidad na naghain ng kanilang COC gaya ni Las Piñas Representative Camille Villar na magpapatuloy ng pagsusulong ng mga programa para sa pagbibigay ng hanap buhay sa mga Pilipino na sinimula ng kanyang mga magulang. Edukasyon at kalusugan naman ang tututukan ni Makati Mayor Abby Binay kung papalarin sa Senado. Samantala, isa rin sa mga humabol ay si One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na kailan lamang nakapagdesisyon matapos konsultahin ng kanyang pamilya na tumakbo sa pagkasenador. Sa kabuuan simula noong October 1, Martes, unang araw ng filing ng COC, nasa 58 na ang nakapaghain ng kanilang kandidatura para sa pagkasenador habang 50 sa hanay ng party list. Katatapos nga lang ng press conference na pinangunahan ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia at may ilan na mga mahalagang pinag-usapan katulad nga nung issue kahapon yung pag-withdraw ng St. Timothy Construction Company na bahagi ng local joint ventures na Mero System. Ayon sa COMELEC, sa kanilang inilabas na N-Bank resolution, magpapatuloy ang proyekto at walang magiging problema sa kabila ng pag-withdraw ng nasabing kumpanya. At susundin nila ang rekomendasyon ng Law Department kung saan dapat na ipagpatuloy ng remaining partners o punan kung ano man ang magiging pagkukulang katulad ng pagsusubite ng equal o katumbas ng net financial contracting capacity o credit line at least 10% sa loob ng 3 araw na may kasamang kaukulang penalty sakaling hindi ito masunod para nga matiyak na walang magiging pagkaantala sa deliverables ng local joint ventures ng Mero System. Isa rin sa napag-usapan ay yung kung tatanggapin ba ang kandidatura kung sakaling maghahain ng COC si dating Bamban Mayor Alice Guo at ayon sa COMELEC, tatanggapin nila ito pero isasaalang-alang nila yung 3 grounds. Una, yung pagiging nuisance candidate. Pangalawa, kung may petition to cancel or deny candidacy. At ito yung pinaka-crucial yung decision of the Office of the Ombudsman to perpetually disqualify na mayroon ng komisyon mula sa iba't ibang lalawigan at probinsya. At ayon sa komisyon, ay kung sakasakali wala silang matanggap na temporary restraining order mula sa Court of Appeals ay tiniyak nila na ito ay kanilang didesisyonan. Ayon din sa COMELEC, 106 na po actually ang inaasahan nila na magpa-file ito mga unang araw sa hanay ng party list at nasa mahigit 100 sa senador. So sa kanilang assessment medyo matumal. Pero gayunpaman, masaya ang komisyon dahil walang nai-report na untoward incident o kahit na anumang election-related violence sa buong bansa. At umaasa ang komisyon na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon na magiging mapayapa maging sa mga susunod na araw. Joshua, ngayong weekend, Saturday at Sunday, tuloy-tuloy pa rin ba ang paghahain ng COC at kailan sinasabing magiging dagsa itong maghahain ng Certificate of Candidacy o yung mga, alam mo na, mag-last minute filing? At nakahanda ba ang COMELEC dito? Yes, magpapatuloy ito over the weekend at tungkol dun sa araw na maaaring dumagsa ang mga maghahain ng COC, naitanong natin yan kanina kay COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco at ayon sa kanya ay normally sa last day o sa number 8, sa October 8 dahil karamihan sa mga kumakandidato ay may mga pamahiin na swerteng numero ang 8 at tiniyak naman ng komisyon na handa sila sa pagdagsa ng mga kakandidato. Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.